Nagdeklara ng state of calamity sa Baguio City dahil sa malalang epekto ng problema sa langis. Apektado ang transportasyon at bagsak na rin ang turismo. Live mula sa Benguet, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, saan gagamitin ang pondo sa state of calamity? Cheryl, magagamit ang state of calamity para yun nga magamit ang pondo or quick response fund para sa mga apektadong sektor. Una na nga dyan ang transportation sector at ngayon nga maging ang sektor ng agrikultura na umaaray sa napakamahal na petrolyo. Ramdam natin ang epekto niyan sa mga magsasaka, lalo na sa mga bayan ng La Trinidad at Atok dito sa Benguet. Anihan na ng mga gulay dito sa Barangay Paway, Atok, Benguet. Pero hindi lahat napakinabangan ng mga magsasaka gaya sa malawak na tanimang ito ng Chinese pechay. Malayo ang tingin ng magsasakang si Billy Pacalso ng abutan namin kanina. Kwento niya, imbes na anihin ang mga pananim, napilitan na silang pabayaan na lang. Wala rin naman daw silang kikitain kung ibebenta pa. Bagsak presyo daw ngayon ang mga gulay. Yan ay kahit pa doble hanggang triple na ang kanilang transportation cost bunsod ng sunod-sunod na taas presyo sa krudo. Lublob sa hirap at saka yung yung hindi lang yung sa hirap kundi pati na rin yung yung mental condition. Kasi that's the paano ka makakabangon, paano ka magsimula. Kung tutuusin, nakaani pa ng 3,000 kilo ng Chinese pechay si Mang Billy. Yun nga lang, nabebenta niya lang ito ng 7 to 12 pesos per kilo. Sa kabila niyan, wala ring kasiguraduhan kung may bibili sa kanilang ani. Nakakalungkot ang sitwasyon ng mga kapatid nating magsasaka dito sa Atok, Benguet. Dahil halos wala naman na po silang kikitain. Ito kung makikita po ninyo, pinabayaan na yung mga gulay na mabulok. Chinese pechay po ito. Ayan, pwede pa po ito. Good quality, ika nga, pero tinadtad at ginawa na lang pataba sa lupa. Ramdam ang matumal na benta ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. 8 to 10 pesos per kilo ang bentahan ng repolyo rito. 20 pesos naman sa kada kilo ng Korean radish at 25 hanggang 30 pesos per kilo sa iceberg lettuce. Naglalaro naman sa 20 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng patatas, depende sa laki. Problemado ang mga trader kung paano pa uubusin ang mga gulay. Sa Metro Manila, ang bagsak ng mga gulay mula sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Ay na, sobrang hirap sir kasi walang mamimili. Kunti ang mamimili talaga. Kagaya nito, tingnan mo sir, hindi pa nabibili yan. Ini-impake lang namin. Maghihintay kami ng bibili uli. Paliwanag ng mga trader, hindi naman sila agad-agad makapagtaas ng presyo dahil binabarat din sila umano ng mga middleman. So sir, ano nang mangyayari ngayon dito sir sa mga sirang gulay na ito? Yan, itatapon. Kung may mga hihingi, ipapahingi na lang. Ganun ang nangyayari. Ayon sa Department of Agriculture, sisimulan ngayong Abril ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga magsasaka at maging sa mga mangingisda. At bilang pandagdag tulong, maglalabas din daw ang gobyerno ng 10 bilyong piso sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fishermen Program. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.